Samantala, panahon na raw para ideklarang may krisis sa trapiko sa Mega Manila. Ayon po yan kay incoming DOTC Secretary Art Tugade. Hanggang 2 taon na emergency powers daw ang kanilang planong imungkahi sa susunod na administrasyon para matugunan ang problema sa traffic. Base sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA, bilyong-bilyong pisong nawawala sa bansa araw-araw dahil sa traffic. Nababastos daw tayo sa ibang bansa dahil sa problema sa trapiko. Isa raw sa pabibilisin ng emergency powers ang bidding para sa mga proyekto. Pwedeng direct procurement daw ang gawin pero may oversight pa rin ng Kongreso at Korte Suprema. Maasa si Tugade na papanigan ng Kongreso ang pagbibigay ng emergency powers kay Duterte. Nilagdaan naman kanina ng MMDA at Ateneo de Manila University ang Ateneo Shuttle Service Program na layong magpagaan ng daloy ng trapiko sa Katipunan Avenue lalo na tuwing umaga. Aminado ang Ateneo na nakadadagdag sa bigat ng trapiko ang nasa 4,000 pribadong mga sasakyan na pumapasok sa loob ng kanilang campus tuwing umaga. Sa ilalim ng shuttle service program, magsasakay ng mga school employee at mag-aaral ng Ateneo mga service bus sa Temple Drive, UP Ayala Techno Hub at SM Marikina kada 15 minutos mula alas 6 ng umaga hanggang alas 7:15 ng umaga. Tiniyak naman ng MMDA na magmamando sila sa transport bus para sa seguridad ng mga estudyante. Mag-uumpisa bukas ang shuttle service program ng Ateneo para sa mga high school at senior high school students.